Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kamusta na kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan kayo. Nagpagupit ako, kitang-kita. Numito ang mga puti Trying to be a soldier, ano. Pumuputi na yung buko. Walang yan. Pumuti nga, ano. Patay na yung barbero. Lagot na hininga, no? So, wala magawa eh. Ganyan talaga. At least, trying to be, gupit ka dete, no? Pwede pa. So, yung previous vlog ko, kanina, sinare ko yung napanood ko na mga videos galing sa Israeli Defense Force, no? So, nakakagulat bakit meron pang mga tao at lalo do sa mga western media na kamping-kape sa Hamas when they bring out sa mga talk show na mga opinions, ano? When they bring out their questions na bakit na lang ganyan ang pagbomba ng Israel sa Gaza Strip tapos ang daming nadadamay ng mga civilian, lumalabas yung narrative ng Hamas na gago tong mga Israel, gago sila, wala silang pakialam sa civilian lives. When in fact, nagsabi naman ang Israel na mag-evacuate na kayo kasi madadamay kayo no? Ngayon, ang topic ko sa video, bago tayo lumayo ng gusto, ang pamagat natin is pumasok ang Israel sa bitag. Up to this day, may mga nagsasabi na sa mga IDF sa Israel at saka sa ibang mga commentator na yung Hamas ay hindi na-appreciate o nagkamali sila sa pagbasa kung ano ang magiging reaksyon ng Israel. So, they bit off more than what they can chew. Pumasok sila, nag-create sila ng nirambagays nila, nirambol nila, pak, patay, sabay kuha, lightning strike, and then kuha ng mga hostage. And then pag uwi, heroes welcome sila. Yay! Clap! Ang galing ng mga galing ng mga fighter natin Yan yung sasabi nga na another man's terrorist, one man's terrorist, terrorist ang Hamas sa mata ng Israel at sa mga allies niya, Amerikano, British, Canada, Germany, yan, mga European countries pa, no? Pati Pilipinas nga kasi nagsusupport tayo sa Israel. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Pagdating ng Hamas, after nung October 7 na yun na kinrate niya, sinimulan nilang gulo, pumasok sila, balik sila sa Gaza Strip, sa Palestine. And then, winelcome sila. So, kitang-kita mo yung sympathy ng mga Palestinians sa Hamas, no? Kaya nga hindi nag-aksayang panahon ng Israel na bombahin kung yung mga posisyon ng Hamas. Alam naman nila kung nasaan At saka nadagdagan na yung informasyon through intelligence gathering ng Israel because may mga nahuli sila may mga nahuli. Mahigit 20 nahuli nila. Siyempre, interrogation. Mapitpitin ba naman yung kamay mo? Siyempre, magsabi ka ng totoo. Meron dyan mga hardliner na hindi magsasalita. Pero ako, given nung kunyari, bigyan mo ako ng mga 20 bilanggo, 20 na preso, magsasalita yung dyan. There are ways of doing it, no? Coming from the intel community. So, kahit simpleng sundalo natin, kaya mag-interrogate ng kalaban Matututo pa nga ako sa kanila no? Sa mga taga sa 6 company. So, kaya ko sinasabing pumasok sa bitag ang Israel. Kasi
kung pinaghandaan ng Hamas ang ginawa nila na yan, kasi kompleto sila ng pagpasok nila, may mga ano pa no? Kompleto silang gamit May mga rocket propelled grenade pa sila, no? RPG, tsaka meron pang mga sasakyan, no? Kamotor pa, riding in tandem pa nga, no? Kompleto ng bala, kompleto pa nga ng mga body cam, So, kung pinaghandaan nila, di ba there's so much time para pag-isipan nila kung ano ang magiging reaksyon ng Israel. Hindi kaya na ginawa nila talaga yon para precisely to provoke Israel into doing something that they really want to happen. Kumbaga pumasok sila, kumatay sila ng tao ng mga Israelites, may mga Amerikano pa rito. Tsamba, bang, 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 patay, 21, unang count, naging 29, ngayon 41 na. Tapos noon, nag-hostage pa sila. Merong mga Pilipinong pinatay, 2, 3, tapos may nawawala pang 6, 3, 6, ganon. And then, iba-ibang nationals pa. 22 countries. Naging opportunity target. So, pagpasok nila, withdraw sila, meron silang mga souvenir na mga tao, mga preso, mga prisoners, no? Hindi kaya nga na ang gusto nila precisely mangyari ma-enrage ang mga IDF, ang gobyerno ng Israel, such that they will really declare war. Kasi kung war footing ang Israel, anything goes, gagawin na niya't lahat to protect herself, which is precisely what is happening now. Bobombay niya ng bobombahin ang Gaza Strip na madadamay ang civilian. Kaya may mga nagsisimpatize, oo, pero marami ring hindi nagsisimpatize. Yung wala lang, gusto lang tahimik na buhay. Maraming gano'n na tao na pati sila madadamay, thereby mai-sway sila into fighting or sympathizing for the Hamas na organization. At hindi lang yon. Sa Palestine, kung mabombahin ng Israel as retaliation or from the point of view na we have the right to defend ourselves by saying to it that the Hamas as an organization will not survive the onslaught ng aming pag-atake, wala pa yung ground force. Nandun pa lang tayo sa pagbobomba. Nandun pa lang tayo sa rockets being fired from the ground or from the planes, no? O from the sea. Hindi pa sabay-sabay. Pagka hanapin niyo yung sabay-sabay na. Land, air, sea, sabay-sabay na strike. Hindi magawa pa na Israel yon dahil sa wala pang kompletong impormasyon kung nasaan yung target. Paunti-unti dumadating yung mga target base sa intel, base sa mga communication device, listening device nila, base sa aerial na surveillance nila. Makikita mo kung saan nag-fire ng rocket, dun sila magpapaano. Ang problema, yung Hamas nagpa-fire ng rocket sa ibabaw ng mga building o kaya sa gilid ng mga structures na maraming civilian. Inisip nila, magano yung Israel, mag-hold back. Hindi, focus ang Israel. So, tatamaan talaga. The purpose of being, gera nga yan, nag-declare nga ng war. The purpose is to neutralize the target, which is yung kung saan yung ability, which is the ability, kung ano man capability natitira ang Hamas. Okay. Kaya kung sinasabing pumasok ang Israel sa bitag is, ang gusto ng Hamas, simple, magkagulo. Yung maging fighting mode o beast mode ang Israel para magulo yung Gaza, magbombahan, and then magkaroon ng suffering yung yung karamihan sa Palestine, sa Palestinians, and then mag-sympathize, and then yung ibang countries, and then matrigger ang regional war. No?
makita nyo na ngayon ang kung ano nasaan tayo ngayon, yung Hezbollah, which is a bigger organization, mga 100,000 fighters, kuno 100,000 fighters, iba sabi 60 eh. Pero ang Hamas is about 30,000 fighters up to 50,000 fighters. Siyempre, magkaroon pa ng bagong recruit kasi ang daming ginalit ng Israel. Which is, isa ko pang, mamaya, pa ako doon, magko-comment ako. Hindi ako sang-ayon kasi dun sa naging paraan. Okay? Kaya nga pumasok sa bitag eh. Yun ang gusto mangyari ng Hamas. Pinagplanuhan, pinaghandaan, pinag-isipan nilang maigi. Parang game of chess ba? Ano sa tingin mo magiging reaction ng mga magagalit yan? Kasi kitiro, ilang dekada na tayo nagigira. Lagi sagot yan, mag-rocket eh. O nga, no? Predictable. O, di kung pumatay tayo marami, sasagot yan ng irarakit tayo nirarakit. O, di ang daming madamay. O, okay ah. O, di attain yung objective natin. Mainis yung mga Palestinians, mainis lalo sa Israel. And then, marami tayong magiging dadami sa atin. Kita ngayon nangyayari ngayon pinapakita sa media, western media. Galit na ngayon yung ibang Palestinians na nabibiktima ng bomba ng Israel. Na hindi naman And then ngayon, yung misfire ng mismong Palestinian na jihadist, nag-misfire, bumagsak sa parking lot na sa may hospital, ang daming namatay, mga 300 plus, pero binload pa ng Hamas nang sinabi 500. Ngayon, walang maniwala ngayon sa sinasabi ng Israel na yun na nga yung totoo, na hindi sila. Walang crater eh. Walang crater. Kung rocket nila yun, automatic yan may crater. Pakita ng Israel lahat ng sinabugan nila, kita nyo, lalaki na hukay. Ito, parking lot, walang crater eh. Kung direct hit yung parking lot, walang crater. Nasaan yung crater? So, hindi Israel rocket yon. Kaninong rocket yon? Tapos, nung tinakita yung nireview nila yung mga footages, mga satellite imagery, nakita na may nag-fire ng rocket doon sa sementeryo and then nakakuha pa sila ng conversation na pinag-uusapan nila, rocket natin, nag-misfire, bumagsak doon doon sa parking lot. Pero mini-maintain ngayon ng Hamas leadership, Israel ang nagsisinungaling. Ngayon, maniniwala pa yung tao doon sa Hamas na narrative. Kaya nga napaka-dangerous, Napakawalang yan tao talaga yung mga Hamas na yan. Napakawalang yan. Kaya talagang tama ang posture ng Israel na burahin na sa mapa. Okay, balik tayo. Pumasok ang Israel sa bitag because yon ang entirely number one na gusto ng Hamas. Magulo yung katahimikan. Kasi nagkaroon ng parang Abraham Accord, na gusto magkaroon ng peaceful agreement, yung kasali US tsaka yung Saudi Arabia, binobroker nila. And then ayaw ng Iran. So meron siyang proxy na Hezbollah tsaka tong mga Hamas, sinusuplayan niya. So loko-loko tong Iran. Okay. Binomba ng Israel ang Gaza Strip, maraming na biktima. Ngayon, nag-waiver yung suporta sa Israel ng ibang countries. O teka muna, nagsalita yung China, na saling pusa lang naman ng China, may masabi lang. Tsaka Russia. Yung Russia, pinapatigil na yung bombardment ng Israel sa Gaza Strip. Pinapa-explain pa ng Russia yung pagbomba sa ospital at kung may ebidensya, maglabas kay ebidensya. Nagpapaano Russia sa Security Council magkaroon ng desisyon tungkol sa Israel-Hamas war. Ang China, sinasabi nung yung Hunghang na yon Wang di ba yon ang Israel has gone beyond yung right to defend itself. Kasi mas marami ng patay na Palestinian kaysa doon sa napatay na Israelites doon sa nangyari na 1,400 na patay kasama yung mga foreign nationals.
And then, ang wounded is mga 2,000 something. 3,000 ganon. And then, mas maraming wounded ngayon dito. May 6,000 na yata sa Palestine. So, you see, no? And then, nandoon ngayon yung danger na mag-sympathize yung buong Arab world, yung buong Muslim community, na a lot of countries, tayo, we should expect na puputok yan ng unti-unti. Kasi paano makokontrol yung individual mindset ng mga Arabo, mga Muslim communities na on their own, kuha sila ng barel, magpapatay di sila. Oh, hindi kayo nag-iisa dyan. Nandito ako sa US, nandito ako sa London, o nandito ako sa Asia. Papapapapap. Oh, tapos nun, it becomes now something na global ang scope. Yan ang nakakatakot. Tapos na ma-involve ang mga bansa na kapaligid, Syria, Lebanon, and then itong Iran mismo. No? Yun ang gusto mangyari nila. Kaya pumasok ang Israel, gigil na gigil eh. Gigil na gigil. Okay, ano lessons? Ano lesson learned? Hindi ka makakagawa talaga ng tamang desisyon pagka sobra init ng ulo mo. Masyado ka emotional. Nakita mo, namatayan ka ng 1,000. At that time, ang sinasabi, 1,100 ang patay o 1,200. Ganon. Ngayon, 1,400 na no? Nakita na lahat, no? So, parang morally right yung gumanti ka kagad. And in so doing, parang na-attain yung objective ng Hamas, kasi gumanti nga sila, ang daming nadamay. Now, whether or not na itong mga Palestinians na nadamay nung sumabog yung building, 10 building, giba, na nandun ka sa loob, di may patay, siyempre. Tapos yung hospital, 36,000 na yung laman ng hospital. Isang hospital lang yon. O isa, kung ilang libo yung laman. O, di ba? Tapos nun, kahit ano ngayon nasabihin ng Israel, galit na galit. Siyempre, yung mode ng Palestinians na nadadamay dyan, galit na galit sila laban sa Israel. Kaya nga, mas malaki yung chance na suportahan nila yung laban ng Hamas. Mas gusto pa nga nila, maiiwan sila sa loob ng Palestine. And if that happens, they better pick up a rifle. Yun advice ko na lang sa kanila. You pick up a rifle, defend yourself, because you will die. You will die with the Hamas terrorist organization. Ang gulo nila, no? Ang gulo ng usapan Pero yun na nga. Nandyan na. So pumasok ang Amerika. Nandiyan nga si Biden sa Israel kasi nakita kagad na Amerika. Oops, delikado tayo. Kasi nga merong civilian disaster na mangyayari. Wala nang pagkain, wala nang kuryente, walang tubig. So, tapos sarado yung border. Sarado yung border. Tapos nun, pinaharang ng Hamas yung pag-evacuate ng mga tao. Tapos nagpapaputok pa sila, tapos pinapalabas na Israel yung nagpapaputok. So, saka ngayon, nagpadala na ang US ng isang carrier group dito sa Mediterranean. Yung isa, baka dito sa Persian Gulf mag-arrive, yung Eisenhower, no? Eisenhower. 2 carrier group, lakas nun meron pang pin-reposition ng mga fighter dun sa Middle East. So, sa mga airbase nila ba. So, you can just imagine, ang US hindi lang nagpapakita ng deterrence ngayon. Dati deterrence, yung first carrier group. Pero nung padala ng second carrier group, hindi lang deterrence ang nasa isip ng US. Ang iniisip lang niya ngayon, baka sumiklab ito into a regional war at kailangan ma-involve na ang US mismo. Nagpadala ng 2,000 tropa ang US sa Israel. 2,000 troops. Initial yon. Kung anong mission man nila.
But the point is, America is not only trying to deter. That's ako lang ngayon, isip ko lang yan. US is not only attempting to deter other countries. Sinabi nila, if you're going to take advantage of this to escalate this into a regional ek-ek, don't. Wag. Nagdi-deter lang sila. Pero ngayon, ang magiging posture nakikita ko, nagiging posture ng Amerikano is more of prepositioning their military might, their projection of power in such a way that the Americans are ready to preemptively strike if need be, kung kinakailangan, upakan nila ang aaway sa Israel. Yung sinasabi na, totoo yung sinasabi nilang, we've got your back. We are supporting you. Pero yung pagbiyahe ni Biden, para lang, parang ano ba, yung lolo, may problema itong mga apo ko may problema itong mga anak ko. Ituwid natin. Unahin nyo na muna yung humanitarian corridor. Unahin nyo na muna, may evacuate para less casualties. Hindi natin maiwasan, talaga may casualties sa gera. Pero i-withdraw muna natin bago kayo mag-ground attack. Anyway, wala pa naman yung aircraft carrier. Mga this weekend pa siguro yon. Ano ba yan? Thursday, Friday. So, mga Fridays or hanggang Sunday, dadating. Pagka nakaposisyon na yun, tama-tama, may mga nangyari na, napag-usapan na nila yung magiging kilos. Mga what if ba? Paano kung mag-decide ang Hezbollah with the blessing ng Iranian government na sumali sa gera? You have 100,000 fighters up there in the north, o dito sa West Bank, ma-involve sila, grabe o 100,000 kaagad yun. And then, kung kunyaring gamitin nila sabay-sabay yung 100,000 plus nilang precision-guided na missiles, papasok sa Israel. Nakita dun sa 4,000, 5,000 na pinakawala ng Hamas na overcome yung Iron Dome. That's why ang US nagpadala na ng augmentation sa Iron Dome ng Israel. Nakikita ng Amerikano na pwedeng pumatol tong Hezbollah. Na sa tingin ko papatol. Sa tingin ko kasi nandiyan na-attain yung objective nung Hamas na simulan niya yung gera. Pumasok sa bitag talaga Israel, nandiyan na siya ngayon, kaya ngayon, ang mangyari dyan, corrective posture muna siya. Ano muna tayo? I-regain natin. Kasi natatalo Israel pagdating sa media war. Tama ba? Comment kayo sa baba. Natatalo ang Israel pagdating sa media war. Makikita mo ngayon, parang yung simpatya ng mundo nagsishift in so few days pa lang, mula doon sa October 7 na inupakan yung mga Israelites, inupakan yung kanyang mga civilians, tapos noon, nilusob sila, nirakit siya. Pero ngayon, ang mas is nakikita na kawawa yung mga Palestinians. Kaya kita nyo, nagiging one-sided, papunta sa side ng Palestinians, saka sa Hamas, yung media reporting. No? Kaya nga itong IDF, naglalabas siya ng mga footages ng mga ginawa nitong Hamas, yung karumal-dumal na ginawa. Mga kabrigada, hindi naman tama yung ginawa ng Hamas. Kitang-kita naman Sa demonyo na yung mga ganun tao, pinapatay talaga yung ganun tao. No, hindi dapat dumami yung ganun. Sa akin, standard, sa libro ko, hindi dapat dumami yan. Kasi, sipin mo, papatay mo yung bata, puputulin mo yung ulo. Nananahimik yung bata, yung sanggol, walang alam. Tapos yung bata, kunyari, mga teenager, susunugin mo yung mga magulang niya sa harapan niya. Imagine nyo, parang yan. Okay, mga magulang, susunugin mo yung anak niya sa harapan nila. Okay, sabay-sabay sila, patayin mo. Yung nakita nyo video do sa nakaraan na vlog,
Pak, oh, parang mga hayop lang yung binabaril nila. Ano eh, hindi na tao yung ganyan. The lowest form of mammals yung ganyan. Mataas pa yung plebo eh sa PMA. Mas mababa itong ano na to, itong Hamas na to. So, if they can do so much atrocities, no, yung ganong, ay, grabe, na nakakaya, yung nakakainis ba? Tapos pagpapasensyahan mo. Hindi. So, ang Israel, iniisip niya, dapat tapusin na yung Hamas para hindi na siya ma-terrorize. Which is tama eh. No? Sa tingin ko. Ayaw lang ng langit yung gano'n na patayan tayo. Pero, sabi ko nga doon sa previous na vlog, you have to look at it on different planes. From the spiritual plane and then from the worldly plane natin, tayo, humans. This is a fight between ano na talaga eh, good and evil eh. Bihira naman. Ngayon, nandun ako sa okay. Ang dapat, yun yung lessons learned, no? Pagka mainit ang ulo mo at emotional ka, hindi ka tira ng tira, hindi ka banat ng banat. You have to sit down, count 1 to 10, and then in a meeting of 9, yung number 10th man, sabihin, ano sa palagay mo? Lahat kami, agree kami, upakan eh. Walang yan. Gumanti kagad tayo. Pagtanggol natin yung citizens natin na hindi natin ipagtanggol. Ngayon, bumawi tayo. Sabihin number 10 man, mapapasama tayo dyan. Tulog yata yung 10th man eh. Hindi pa nagkape eh, no? Hindi nila tinanong, tulog pa. So, lahat sila, agree, upakan natin. Yun nangyari, inupakan nila. Second day, upak agad sila. So, yung repercussion. Pwede naman pala na sabihin sa Palestinians, mag-evacuate kayo in 24 hours. And that followed ng marami nang namamatay. Okay. So, kung ura-urada ang bira mo, talaga lumalabas, pumasok ko sa bitag. Yun ang gusto nangyari ng Hamas, mapasama ka eh. So ngayon, kahit anong sabihin ng Israel na tama, dinadagdagan ng konting twist ng Hamas, paniwala ng mga tao, buong mundo pa nga eh. So you have to, ang pinakamagandang gawin dyan, tama lang nandiyan si Biden, tama lang nandiyan yung US, hold back, preno muna, wala munang pagpapasabog sa atin. Dapat ganun eh. Kaya ngayon predicament ng Israel, the longer it takes you to conduct a ground assault, the longer is the preparation time of the Hamas fighters to defend themselves. Every day of delay sa ground warfare, sa ground attack mo, mas may panahon ang Hamas na fighters na makapaglay ng mga booby trap. Mali pa nga eh, binomba ng binomba, nagkaroon ngayon ng debris, ng rubble, which is perfect cover and concealment sa mga Hamas fighters. Now, how do you expect your soldiers to come in? Wala, in harm's way talaga yun eh. Kaya nga matindi. No? Matindi. Parang ang lakas ng tubig, ng pressure. Okay. So, yun yung matindi dyan. Ang dapat ngayon, gawin nila, hold back muna, ensure na yung mga civilians, maalis nila, and then, tigil mo na putukan. Because kaya nagpaputok ka, di ang dali-dali magsabi na naman ng nung Hamas na magpaputok din sila papunta sa mga sibilyan. Sa sinasabi, pumuputok yung Israel. So pagka sinabi na Israel, tigil muna kami putok. Wala muna kami. So anything na pumutok dyan, Hamas yan. O di tigil talaga. Tapos nun, address mo na yung
i-address muna yung ano, yung mga civilian evacuation, civilian concerns, food, shelter, clothing, water, medical supplies, di ba? Ma-address mo na yon. And then, kung sa akin, ang gagawin ko, ako lang naman, ang gagawin ko, iwasan ko na maging Marawi ang Gaza. Kasi nangyari sa Marawi, giniba ng Pilipinas, ng armed forces natin yung Marawi, and then buhay pa rin yung kalaban. Tapos papasukin mo pa rin. Sandali lang sandali lang. Tapos sorry. Tapos ganon. Pinakamaganda diyan, ang pinaka the best diyan, magpapasok ka ng tropa, house to house talaga Yun, no choice ka ron house to house. Pero ngayon, dahil sa maraming ginibang building, mahirap mag house to house. Ang sa akin niya, mas maganda ano ano yung get so much intel para ma-map out ninyo yung tunnels. All 500 kilometers of tunnels network. Isipin nyo, 500 kilometers from Manila hanggang Cagayan Valley. Ang haba nun kung 5,000 daw yung yung entry points, ang dami Kaya isipin mo, paano yun? Ang pinakamaganda niyan, get so much intel from overhead surveillance, tapos nun prisoners na interrogation para ma-map out ninyo yung tunnel system. Sa akin, ganun ang gagawin ko. Kailangan alam ko yung tunnel system. Kung saan yung mga entry points, saan yung exit points, tapos nun, kung kinakailangan, kumuha pa ako, pasok ka muna mga special operating teams, special units, pasok kayo, kailangan ko ng prisoner, huwag niyong barilin sa ulo, huwag niyong barilin sa katawan, dito lang sa hita, kailangan kong magsalita yan, para ma-interrogate ba. Sarap na, lagyan mo ng, basta interrogate, makakuha ka ng information, ma-map out mo, kasi number one, isang dapat number two, na dapat mong malaman, aside from mapping out yung nasaan yung mga hostages. Ano yung tunnel system, ano yung tsura ng layout, saan yung mga corridors, no? Saan yung exit point, entry point, saan yung storage facilities, saan yung mga imbakan ng bala, nasaan yung pinaka officers quarters, whatever, tapos nasaan yung mga prisoner para mapagplanuhan. Papasok pa ng mga rover para may mata ba makita. Papasok kayo ng may technology naman So pagka nakita mo kung ano yung baba ka dyan, makita mo kung saan yung yung layout, ayun na, putik-utikin mo. Sa akin bahain ko yan tutubigan ko, total water wheel, ang laki-laki na Mediterranean. Ano ko yung tubig doon, bahain mo lahat ng tunnel, it will seek the lowest level. Kaya nga underground kahit sinasabi na kilometers underground pagka pinaano ng tubig, simentado naman yata ilalim para mabahaba. Kung hindi, pausukan mo. Para kung sino man nasa loob, papilitan lumabas o mamatay doon sa loob. Kundi kaya, gas. Yung gas ba na water, combination ng water and gas. Combination of gasoline and water. Para tasindihan. Parang flamethrower ba? Kasi maraming mamamatay dyan pagka yung may mga booby trap. Ang sa akin dyan as long as alam ko na kung nasaan yung hostages. Now, which nagsabi yung Hamas na i-release daw nila yung lahat ng prisoners without any conditions except yung itigil yung putukan. Sige, tigil yung putukan, release nyo lahat ng prisoners. Pagka nakaw na, and then
the war doesn't stop there eh. O di sige. O di kung nakuha na yung mga prisoner, huwag nyo nang pasukin yung tunnels. Huwag na. Ibaon nyo ng buhay. Ipunuin nyo ng gasolina, sindihan ninyo. Let them burn. O kaya drown them. O kaya smoke them out, no? And then doon lang kayo. Para hindi mabawasan yung tropa ng ganun-ganun lang. Kasi itong mga Hamas fighters, mga bastos kalabang. Kaya dapat, ang style dyan, bastusin mo rin. Hindi pwede yung laban ng parehas dyan eh. Mga walang pakialam, kita nyo mga civilian eh, pinagbabaril na parang So, mali, no? So, yan yung comment ko lang. Pumasok ang Israel sa bitag, madadamay buong mundo niyan eh. Yun ang gusto nila eh. Pero okay lang. Now, ang tingin ko dyan, the war will not end with Hamas. No. Madadamay pa Hezbollah dyan. Sasali pa sila and then eventually, yung Iran, because Iran ang promotor ng lahat. That's why kung ano na lang yan, kung ililink mo siya doon sa prophecy sa Bible, talagang kailangan mangyari lahat yan para biglang dadating yung Antichrist. Yun na yun. And then somewhere along the line, Amerika mawawala. Matatapos na yung gulo na yan, mananalo Amerika at saka Israel. Kasi nandyan nakaposisyon na no? And then, magkakaroon ng peace talks. Yun yung unang-una, first horseman of the apocalypse, yun na yung Antichrist. So, you can take your pick, no? Sabihin nyo lang kung saan yung suspected nyo, saan manggagaling. Sa US, sa Saudi Arabia, sa Iran, sa UN, or any European country, or any leader now. Pero mukhang by now hanggang 2024 hanggang 2025 very telling yung mga pangyayari sa mundo. Again, hindi na masama yung magmatikas challenge kayo, mag-imba kayo ng a little something, pakonti-konti every week. Mga delata, mga bigas tsaka tubig, yung tatlo na yon. Yung iba, bahala kayo kung ano yung gusto nyo imbak. Ang sa akin is mahalaga pagkain. Because kay may gera, kay wala, no? May delubyo, may ano tawag yan, pandemic. Kung umulit-ulit yan, o iba pang klaseng pandemic, malalockdown. Pagka nagsabay-sabay yan, na sangayon sa kamada ng Biblia, mawala talaga pagkain, yung magiging scarce. Pero kung naghanda kayo ngayon, hindi kayo basta-basta mahirapan, no? But you still have to prepare spiritually. So, yung gera natin ngayon, yung gera ng Israel, hindi natin pwedeng basta-basta ipasawalang bahala. Panoorin natin, kasi doon papunta eh. Magkakampi-kampi yan, and then there's no gray area. You have to take a side. It's better to take the side of God, ano? God is taking the side of His chosen people, no? So, ayaw natin ng patayan, pero doon pupunta. Yun ang gusto nung kabila, magpatayan. So, with restraint, with morals involved. Mahirap yung ganong posisyon kasi ikaw yung pwedeng patayin So, let's hope for the best. Let's pray for everyone yung proper discernment, no? Pero Israel is in good hands. Nandun yung Amerika, no? Sa Pilipinas, anong pwede natin matutunan? Armed forces, we should be training our reservists, no? Now. Yung talagang massive training ng reservists. All 25 million, 40 million, whatever the number is. At least meron kang 1 million or 2 million na reservists na ready. Isang tawagan. Israel, 2 araw. 2 araw, tinawag. Nandyan sila, nag-volunteer pa. Imagine yung ganong mindset ng mga tao mo. Sa atin hindi Maraming dahilan pagka tinawag mo, may business ako, may hika ako may ganito ako. So, pahirapan pa. But,
armed forces, you should be able to organize our reservists, train them, right? Because the time is around 2 years, no? Yun yung time frame na pwede magkagulo-gulo ng todo-todo. Remember, something will happen sa Amerika. Sa tingin ko, ako lang naman yun, tingin ko, something might happen to US that yung police powers na ginagampanan niya ngayon, kahit saan parte siya ng mundo, Russia, Ukraine, nandun ang Amerika. China, Taiwan, nandiyan ang Amerika. Kakampi nga natin Tapos ngayon, Israel, Amerika, nandiyan na naman siya. Overstretching. Pero America is able to contain the situation in such a way na hindi siya magka-loko-loko. Pero if something happens to USA, God forbid, pero if something happens to USA, wala na, everybody happy na. Yung mga loko-loko. Lalo na yung mga fanatic na grupo, di ba? So, ang pwedeng mangyari, magkaroon ng civil war sa US, pwedeng ganon, because there's an election coming next year, pwedeng magkagulo-gulo, kasi magganyan si Trump. Pwedeng magkaroon ng preemptive strike against the US, kaisa-isang kunyaring nuclear weapon ng Iran, ihipasabog niya sa US, ngayon, patay na ako, so what? Naunahan ko naman US, yung ganun ba? A hypersonic missile aimed at US, patay ka. Pwede niya kuhanin sa Russia o sa China. Or a natural calamity, delubyo, isang volcanic eruption, ng kunyari yung ano ba active diyan, yung pwedeng mega volcano, yung sa Yellowstone National Park, and then isang massive na earthquake ng mga 9 point something magnitude. So imagine, so yun yung mga pwedeng mangyari sa US. Okay, isang drought na super drought talaga na will render the US na talagang infertile, mag-iba siya, or an economic meltdown, financial crisis, yung tinira yung dollar, magkaroon ng crisis, so, and then ma-weaken siya. But yung nangyayari ngayon, pwedeng ma-weaken na US Ang daming gera merong sa Ukraine, tas ngayon sa China, sa Israel, and then pwedeng pumasok yung China. Pagka na-overstress ang US in terms of munitions and supply line, pwedeng mag-weaken ng US. So ayan, yun yung ko. So maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ako. Ang lessons learned, hindi maganda magiging decision ninyo pagka mainit ang ulo. Hinay-hinay lang, weigh everything, pros and cons. You try to do the sensitivities, what if ganito, what if ganyan, what if ganon, o plan A, plan B, plan C, and then that's the time you act. Kung kinakailan matuloy yung action mo, pag-isipan mo pa rin. Pwede naman yung mag-overnight kayo nag-iisip and then kinabukasan the same time frame na kumilos ka kagad the next day. Pero bumagdamag kayo nag-stay up, and then pinag-usapan ninyo kung ano yung dapat gawin. And then yung 10th man, when everybody saying, 9 men are saying na atakin natin, yung 10th man sasabihin, hindi, pag inatake mo, ito yung repercussion yan, ito yung mangyayari dyan. Tapos siguro nangyari dyan, tumawag kagad sa US si Netanyahu at sinabi ganito. And then yun na yung, kaya nagsabi kagad US na we've got your back. Pero ganun ng konti ang US dahil sa kinakailangan si Biden pumunta sa Israel para malagay sa tama yung kamada. Kasi nga